101.9 True FM, dito tayo sa totoo. Iyo naman, kita nyo ha? Pagkasabi ko noon sabay dighay. Excuse me po. Kaya biglang putol no? Ayan, pero eto walang putol na talaga dahil tuloy-tuloy na nga po tayo sa ating isang oras na pagsasama mga kapatid sa ating programang H2H Heart to Heart. Kaya naman i-take note nyo na ang ating mga numero. I-share nyo na ang ating live streaming. Ilakas nyo na ang inyong mga radyo. At ganun din, abay pumwesto na sa harap ng inyong mga TV sa Signal Channel 19. Kasama nyo na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy na maglilingkod na nga po sa inyo. Nasaan ka ba ngayon kapatid? Nandito ka sa Pilipinas? At kayo rin naman dyan sa mga OFWs natin. Hello po sa inyo. Magandang araw. Ano ba? Gabi, tanghali, hapon? Kumusta po ba ang inyong mga pakiramdam with 6 days to go before Christmas dito sa atin sa Pinas? Ano na nga ba ang mga preparasyon nyo? Dapat preparado na ha. Wala nang last minute. Kapag ka hindi na ilista, hindi na talaga kasama sa mga reregaluhan. Ganun na lang yun. Diba? Kapag ka nakalimutan, di sorry. Yun lang naman. Ayan, pero eto, siguradong wala makakalimutan dahil mababait ang ating mga listeners, mababait ang ating mga supporters sa ating Heart to Heart. Kaya naman, mag-share na yan ng live streaming natin na makikita nga sa True FM FB page. Sige na, share mo na. Para makarating din ha sa mga kaibigan mo. Sa kaibigan ng kaibigan mo. Sa kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo na baka maging jowa mo. Baka maging inspirasyon pa ang Heart to Heart. 'Di ba? Para sa inyong love story in the future. Kadiri. Kadiri. Kakilig pala, kakilig. At 14 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nako, tayo po ay kumakaway na muna sa lahat nga ng mga nakatutok sa atin sa Channel 19, lalo na sa pangunguna ng aking tatay. Hello Daddy, maraming salamat po sa inyong araw-araw na pagtutok sa atin. May mga preparasyon din yan ha para sa Pasko. Hello po sa inyo. Ayan, at syempre ang mga online listeners naman natin, mga viewers natin, sina Nico Cabales, sina Mommy Ana Marie Batlanggaw, si Nelson Legaspi kasama ang kanya mga ka-work. Nasaan ka ba Nelson? Sino ba mga ka-work mo dyan? Sana nilagay mo na yung pangalan ha. Sina Alex Fuentes, Mario Leyva Jr., Jethro Ray Pamplona, si Charis ka. Ayan, thank you so very much po sa inyo. Ayan, at syempre, nasan pa ba yung mga nandito? Maraming salamat. Alam nyo ba, itong lalamanin ng ating HEART for today, ewan ko lang ha. Ito yung mga mga TH. TH, alam niyo naman kapag ka TH, 'di ba? Dalawa ibig sabihin 'yan TH as in trying hard. Medyo hindi ko alam kung TH na trying hard ba or yung TH na tamang hinala. Hindi ko rin sure. Hindi ko sure. Basta, sabihin na nating may sa TH nga. Ang ating mga kausap mamaya sa HEART natin. Kung saan nga po mga kapatid ay pinapipili natin ang ating mga nakakausap. Dalawang tao po ito. Na papipiliin. Ano ba pipiliin nyo? Letter H for half and half ang inyong desisyon. Letter E for evaluate muna. Letter A para sa approve na approve. Yung letter R as in reject na. Or letter T ay sige na nga, try again ng halang. Subok mo ulit. Ka na, pasok ka na sa bahay. Cute. Biglang umurong na naman yung dila. Ito, welcome na. Nako, kina Inday Kibbs, sina Chan Abrera, EC Alfred Torno,
Salamat po sa inyo, no? Kung ready na ang lahat, naku, nakalakas na ang radyo. Nakatutok na sa ating Signal Channel 19, nakatutok na rin sa ating nakatutok na rin sa ating live streaming. Eto na ang magandang balita. Meron po tayong 4 na ipamimigay na 250 pesos na cash. 4 po yan! Nako, saan-saan namin yan huhugutin? Pwede kapag ikaw ay sumagot ng iyong komento o ng iyong payo doon sa ating HEART segment. Pwede rin naman nakunin namin yan doon sa Love Question of the Day na sasagutin mo. Ayan ha. Ito, sagutin mo na nga, pwede. Ito, ang tanong natin, Love Question of the Day. Nabalitaan mong miserable ang buhay ni ex-jowa after ng breakup ninyo. Ano ang gagawin mo? Kumusta na kaya siya? Kumain na kaya siya? Okay ka lang ba dyan? Ayan, mga ganyan. Yan ang love question of the day natin, ha? Nabalitaan mong miserable ang buhay ni ex-jowa. After ng breakup ninyo, ano ang gagawin mo? Sige na, sumagot na nga po kayo dyan, ha? At syempre, ang tabayanan ninyo, baka pwede rin namin kunin. Ang mananalo ng isa sa 4 na 250 pesos na cash para sa inyong mga komento naman sa Dear Kuya Poy. Ang dami-dami pong mga pamamaraan, kaya naman pagkakasyahin natin yan sa loob ng halos 1 oras nating pagsasamahan dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Kaya naman, without further ado, umpisa na nga po natin dahil, nako, eto ha, kung noon kasi ang matinding problema nitong si Mitch ay ang pagiging babaero ng live-in partner niya na si Mar, ngayon, imbis na magkaroon daw ng trust issues, itong si Mitch sa kanyang kinakasama na nagloko noon, si Mar pa raw yung nagloko. Di umano, ang mismong nagkaroon ng trust issues dito kay Mitch. Ayon kay Mar kasi, natatakot daw siya na baka gantihan daw siya ni Mitch sa ginawa niyang pambababae noon. Ang kwento naman ni Mitch, lahat na raw na nakakausap o nakaka-interact niya ay pinagseselosan nitong si Mar. Wala naman daw ginagawa itong si Mitch, masking araw yung paghihigpit sa kanya ay hindi niya rin magawa kay Mar. Yung paghihigpit sa kanya ay hindi niya rin naman ginagawa kay Mar kahit pa nga siya yung nagkamali. Kaya naman sa oras na ito, kausapin na nga po natin si Mitch ng Laguna, 26 years old. Mitch, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Gano'n na kayo katagal in a relationship nitong si Mar? 5 years na po. Matagal-tagal na rin, ha? Kayo ba ay nagli-live-in na o boyfriend-girlfriend lang? Live-in na po. May anak na po kami. Ilan na anak nyo? Isa po. Okay. Ayan. At syempre, ito ba napatunayan mo yung pambababae o yung panloloko ni Mar noon? Inamin ba niya? Opo, nahuli ko po siya sa mga chat po. Tapos parang may balak po ata siyang makipag-meet time na huli ko po siya. Sorry, pakilakasan ng boses, Mitch. Nahuli ko po siya sa chat po. Tapos nung time na po yun, balak niya po palang makipag-meet nung time na yun. Makikipag-meet na. So, nung nahuli mo siya, hindi naman pala talaga nag-meet pa. Pero may intensyon. Opo. Anong sabi naman ni Mar? Dumepensa pa ba o umamin na lang rin? Yung una po, parang dinideny niya. Tapos hanggang sa parang wala na po siyang pakialam sa akin. Pero ito ba ang first and only time na nagkaganyan si Mar sa loob ng 5 years na relationship ninyo? Meron pa po. Yung pinakauna po ay sa ex naman niya po. Pero hindi pa naman po kami nagsasama. Hindi pa kayo nagsasama pero in a relationship na kayo, tama? Opo. Ano ba yung sandali lang ha? Ano yung tumutunog sa background mo? Parang nasa tabi ka ba ng ng makina ng motorsiklo? Ano ba yun? Ha? Nasa ano po kasi yung tindahan namin, nasa tabing kalsada lang po. Nasa tabi. Yan, may papasok yata, may papasok. Hindi kasi parang sinasabayan no? Kada
Iniisip ko nga tuloy kung tao ba, umaki na yung kausap. Kada salita mo kasi, Mitch, alam mo may sumasabay na ano, parang garalgal ng, ng motorsiklo. Hindi naman kalakihan, siguro mga 100cc lang naman yan o 125cc na motor. O di ba? Kahit yung tunog nakakuha ko pa. Ayan, pero o sige, balik tayo doon sa ano ha. Balik tayo doon sa inyong dalawa ni Mar. Nagulo ko nung ano. Nagulo ko nung motorsiklo eh. Okay. Ayan, balik tayo doon. Ano yung ginawa niya naman doon sa ex niya na sinasabi mo na, ano ba, niloko? Nakikipagbalikan ba siya? Pinagsabay ba kayo nung in a relationship na kayo? Ano po, nung time kasi po na yun, magkaiwalay po kasi kami na nang tinitirahan pa po. Mm-mm. Tapos, pero buntis na po ako nun. Nalabalitaan ko. Pinapunta niya po dun sa kanila yung ex. Bakit? Bakit daw pinapunta doon? Hindi ko po ano. Anong oras pumunta? May araw o wala? Gabi po. Gabi. May mga tao sa paligid o dis oras talaga ng gabi? May mga tao naman po. May mga tao naman. So, maraming mga saksi. Nagtagal daw ba? Ang sabi po kasi sa akin nung kaibigan ko po, doon daw po nakitulog sa kanila. Nakitulog pa. Aha. Ayan, pero ano naman ang sabi ni Mar? Siyempre, kinausap mo siya noon. Hindi naman daw po. Hindi na yun. Hindi. So, lahat ng nakakita, sinungaling. Yun yun. Pinasinungalingan ni Mar lahat ng mga nakakita. Hindi lang ba isa? Hindi lang dalawa nakakita? Ha? Yung kaibigan ko lang po kasi nagsabi. Well, o sige, dahil pinatawad mo na nga, ay wag na nating balikan. Pero hindi naman pala yan ang first and only time na nahuli mo nga itong si Mar. Nandito na ba sa linya natin si Mar? Okay, kausapin naman natin si Mar para mabigyang linaw ang lahat ng ito. Mar, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Alam mo, Mar, meron akong ideya, no? Para napipicture ko na sa isipan ko na gwapo ka. Sino bang kahawig mong artista, Mar? Wala po. Ha? Walang Wala. kahawig. Okay, sige. Baka ma-discover ka, ha? Ingat ka lang. Pero alam mo kasi, eto, merong problema nga na sinasabi si Mitch. Ikaw raw pala yung nagkamali dati. Inaamin mo ba yun, Mar? Yun muna pag-usapan natin. Inamin mo ba kay Mitch yung pagkakamali mo noon na niloko mo siya? Aminado naman po ako nung may nagawa akong kamalian po. At Kahit siguro... dala din po ng barkada. Ayun, barkada. Okay, sige, mamaya natin pag-usapan yan. Ito, moment of truth. Talaga bang nung hindi pa kayo magkasama nitong si Mitch, may nakakita na yung ex mo ay nakitulog sa inyo, pinatuloy mo talaga? Tama? Ang totoo po niya na ano po kasi yun, burol po nung aking pamangkin. Kakilala din po siya nung pamilya ko po. Okay. Okay, So dumalaw lang din. kinontak lang. Kinontak po ako. Sabi, kung pwede daw po pumunta. Sabi, alam ko naman pagbawalan kita, burol naman yun. Oo. Pumunta po siya. Okay. Tapos, nakitulog ba? Yung sinasabi niya pong nakitulog, hindi po sa amin. Pinatulog ko po, doon po sa bahay ng kaibigan ko. Na malapit lang sa inyo. Opo, malapit lang po. Yun. Baka nakatulog na kasi yung nagbabantay. Yun nakakita. Baka nakatulog na, hindi nakita na, lumipat naman ng bahay. Pero totoo yan, ha? Of course, meron na kasi kayong anak, Mar, ano? Diba? Meron na kayong anak. At sinasabi ni Mitch na mahal ka naman niya. Hindi ka naman niya patatawarin kung di ka niya mahal, okay? Ayan, pero yun, ibig sabihin, dumating doon, ang pagkukulang mo, hindi mo sinabi sa kanya na, uy, pumunta yung ex ko dito. Para lang doon naman para makiramay. Okay, sa mga namatayan. Okay, etong pangalawa, na pagkakahuli naman sa'yo, dyan daw sa may ka-chat ka at meron ka raw kikitain sana. Inamin mo na ba yan? Yung sinabi po niyang magkikita po kami, hindi po ako nagsabi magkita kami, yung babae lang po yung gusto makipagkita. Ayan, taga saan ba yon? Cebu po. Cebu. Tapos ikaw ay nasa Laguna. Ako. Oo. Isang bayan lang ang pagitan, ano? Oo, isang... Malayo. Malayo. Ako kasi yung babae pong yun na yan, nakasama ko sa trabaho. Ayan. Sandali, may dumadaan.
Sige, ano yun? Yung pong babaeng yun na naging issue po ay katrabaho po dati sa kumpanya. Katrabaho mo sa kumpanya dati. Opo. Tama. Okay. So magkakilala kayo, hindi ito yung random na nakachat lang tapos tara magkita tayo. At bakit daw kayo magkikita, Aber? Yun nga, sige. Kasi po yung kami nagka-chat, parang kung ako po ay problemado, sa po, magkaaway po kami. Parang na third po ba? Lumandi din po, lumandi. Yun. Inamin mo na ba yan kay Mitch? Namin ko naman po sa kanya. Inamin na. Okay. Pero ang problema nyo talagang malaki sa ngayon, imbis daw na itong si Mitch ang maghigpit sa'yo bilang live-in partner dahil sa mga, sabihin na natin pare, mga kalokohan na nagawa natin dati, ikaw pa raw ang nagdududa sa kanya na gantihan mo siya. Paano mo naman nasabi yun? Kasi ganito rin po, nung time po na nasa trabaho po siya, tapos stop day, nagpapaalam po siyang aalis. Ay pupuntahan daw po, tapos sabi ko sige. Nung time po nag-CR po siya, parang ako may duda ba, napaisip. Tapos ginawa po, kumuha po ako ng upuan, tapos yung CR po kasi namin wala pong dami. Walang kisame. Opo, parang padala po yung ilang semento po. Okay, Tapos kumuha po ako ng upuan, tapos tumungtong ako. Pinilip ko po siya, tapos nung biglang nagulat siya, nung nakatingin na nasa taas ako. Dali-dali po siya, inaga ko po yung cellphone. O bakit? Ano bang ginagawa niya sa cellphone? Nga po, yung umamit din naman po siya na may tatagpuin din po siya. May tatagpuin din. May ganun palang inamin niya naman. Opo. Mitch! Inamin ko po, Okay. O sige, so yun lang, yung instance na yun. Opo, kaya din, nagkaroon din po ako nagselos po. Okay, meron naman din palang pinanggagalingan itong si Mar. Pero sa ngayon, sige nga, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na makapag-usap at linawin. Ano ba, kailangan nyo pa ba talaga na humanap ng iba ninyong makakapareha o aayusin nyo na lamang yung relationship na meron kayong dalawa, Mitch and Mar? Ito na ang pagkakataon. Sige, go ahead, Mitch, Mar, sino mauna sa inyo? Sige. Hello. Mitch. Si Mitch, nasa na si Mitch? Hello? Mitch? Sige, Mar. Ito, baka narinig yan ni Mitch, ano yung gusto mong sabihin na dito kay Mitch, na meron din pala siya, na sinubukan nga palang gumanti rin. Ganun pala yun. Sige, Opo. mapapatawad mo pa ba yan? Oo naman po, mahal ko siya. Sige, sabihin mo na parang kinakausap mo na si Mitch dahil nandyan na yan mamaya-maya. Go ahead. Mitch, alam mong mahal naman kita, kaya nagiging seloso ako ngayon. Sobrang parang pinag-iigpitan kita. Kasi, sarana mo din naman halos, pag itangyaya sa'yo ng mga katrabaho mo, gusto mo, pupunta ka agad. Parang di mo muna ako konsultahin kung okay lang ba sa akin. Parang mas gusto mo pa sila laging kasama. Kung nandito sa bahay, lagi kang galit. Tapos pag sila, niyaya ka lang sa labas, gano'n. Gusto mo, pupunta ka agad. Hindi mo muna ako tanungin kung okay lang ba sa'yo? Tara, pupunta tayo. Bago mo sabihin sa akin, napag-desisyon ka na . Kaya siyempre, nagiging siloso din ako. Naiingit ako . Yeah, pero ganyan na rin ba si Mitch noon bago pa nangyari yung mga, sabihin mo na yung panlalandi mo sa iba at siya rin naman ay meron palang nakachat noon na sinubukan na may pinanggagalingan pala yung iniisip mong gaganti. Ganyan na ba talaga ang mood sa loob ng inyong bahay noon? Hindi naman po ganun ka, Pero parang ngayon po lumamig po kami. Lumamig Parang ang pagmamahalan. Lumamig sa akin. Parang, kaya po naging siloso din kasi nga, parang mas masaya siya lagi sa mga kasama, mga katrabaho niya.
kumpara pag sa amin. Kasi gusto ko po bumawi nga kasi. Tapos Okay. maayos kami. Paano po ako makakabawi kung gusto niya lagi kasama yung Mhm. ibang tao? Kaya Ga- sa akin. Gaano nakatagal na malamig ang inyong pagtuturingan sa loob ng inyong tahanan, Mar? Mula din po yun. Yung nga po, nung pinumpronta ko siya, tapos umamin din siya na may tatagpuin siyang iba. Mga ilang buwan na yan? Tagal na, last year pa po. Last year pa? Oo, okay, sige. And dito na sa linya natin si Mitch. Mitch. Hello po. Oo. Ayan, nandyan na naman yung nakasasakyan ka na naman, Mitch, ha? Ayan, pero Mitch, eto, meron din pala nangyari. Itong sinasabi ni Mar na meron ka rin palang kinausap, kaya meron siyang pagdududa na baka gumanti ka nga at umamin ka raw sa kanya. Totoo ba ito, Mitch? Opo, pero yung gawa-gawa ko lang naman po yung account na yun. Paano? Gawa-gawa ko lang po. Gawa-gawa. Ibig sabihin, para nag-acting ka lang. It's as if meron kang kausap, meron kang kachat, at meron kang kakatagpuin. Opo. Naniniwala ka ba ron, Mar? Ha? O ipinakita mo lang ba kay Mar na, hindi, peki lang yan, o pinatawag ko lang si Kumare, o ayan. Pinakita mo bang Hindi gano'n? nga po eh. Dinilit niya po yung account. Oo, okay. Sige, ganito ha, mag-usap kayong dalawa, ayusin ba ang relationship na ito? Ha? Bibigyan ko kayo ng oras ha, Mitch and Mar, maayos pa ba ito o kailangan nyo na talaga ng ibang tao para hindi na toxic ang inyong ang mood sa loob ng inyong mga tahanan? Okay, Mitch, ikaw na mauna. Mitch? Hello po. Oo, Mitch. Ayan. Ang sabi kasi ni Mar kanina ay willing naman siya magpakaayos na. Ayan, pero merong ang kaduda-duda ka raw na ginawa. I don't know. Hindi natin malalaman kung totoo nga yan o nagbibiro ka lang sa kanya o tinatakot mo siya. Pero ano naman ang assurance nga naman itong si Mar na totoo na pinapatawad mo na siya at magiging mas maayos ang pagtuturingan nyo sa loob ng bahay? Go. Mitch? Hello po, hello po. Ayan, narinig mo yon? Kausapin mo na si Mar. Hello po. Kausapin mo na nga si Mar. Hello. Oo. Hello. Di naman yun. Okay, sige. Mukhang may problema sa linya itong si Mitch. Ayan, pero sige. Eto na lang. Mitch, narinig mo ako? Ikaw, di kita naririnig. Mar, narinig mo ba ako? Opo, kaya po eh. Okay. 2020 ang paningin mo. Maayos ang paningin mo dahil naririnig mo ako. Ayan, okay. Sandali lang. Magkaiba kayo ng lugar ngayon ni Mitch, pero ikaw talaga ito naman Mar oo nga, meron tayong ginawang kalokohan. Ha? Ikaw lalo-lalo na meron kang ginawang kalokohan doon sa kinakasama mo for 5 years na si Mitch. I'm sorry pero kailangan mong kailangan mo rin talagang tiyagain kung papaanong mapapanalunan ulit ang kanyang kalooban. Kung kinakailangan, sabi mo nga parang mas masaya siya na sumasama sa mga kaibigan niya. Well then, so be it. Ikaw ang sumama sa kanya. Samahan mo siya. Yung ma-appreciate ka ulit niya. 'Di ba na? Sige, hatid na lang kita. At least habang naglalakad kayo, habang bumabiyahe, magkasama kayo. 'Di ba mas maganda 'yon? Opo. Hindi yung sasama loob mo. Sige, dito na lang ako sa bahay. Diyan ka na. Hatid na kita. Okay, sunduin kita. Anong oras ka ba uuwi? Yung ganyan. Yung mga simpleng mga lambing na ganyan. It doesn't necessarily mean kasi na hindi mag-usap tayo. Sa akin lang. Syempre, meron din sugat kang iniwan at nagpapagaling din yan si Mitch. Ha? Okay? Kung doon siya nakakuha ng kasiyahan kasama ang ibang mga tao at mga kaibigan niya, di samahan mo na lamang siya. Kung okay lang na magstay ka rin doon, di much better. Ayan, pero kung hindi, hayaan mo na lang rin. Mitch, nandito ka ba? Mitch? Pagka ganyan kakausap, Mitch, pati ako iniiwasan mo na ha. Kala ko si Mar lang iniiwasan mo ha. Pero ano ba ang heart decision mo, Mar? Sige. Ha? Letter H, E, A, R, or T? Ano po yung approve pa rin ba?
approve na approve pa rin. Babawi pero bawasan yung pagiging seloso natin. But of course, wag naman din natin pababayaan na tayo ay manloloko ulit. Okay? At magkaka-interest Opo. ulit sa ibang mga babae, ibigay mo yung atensyon na para kay Mitch lang talaga at para doon sa anak ninyo, no? Yan naman ang sikreto para hindi ka napapatingin sa iba. Parang kabayo na may tapahuho. O, doon lang ang focus sa pamilya. Ayan, kapag ka gusto maglambing, uy, sandali, nasa na ba yung asawa ko? Yan. O gusto ko makipaglaro sa anak ko. Ayun, nandun. Para, alam mo yung tapahoho? O may takip na ganun. Para wala kang nakikita na iba. Opo. Okay? Ayan. Diretso lang. O, diretso lang ang tingin. Maraming salamat sa iyo, no? Mar, and kay Mitch na wala talaga medyo may diferensya ang kanyang ang kanyang telepono. Nabalitaan mong miserable ang buhay ni ex-jowa after ng breakup ninyo. Ano ang gagawin mo? Oh. Ay nako, eto na nga po, nagdatingan na. Kanina pa ang mga kasagutan ninyo. Sabi ni Jonaline, ate, ang gagawin ko, kakausapin ko siya personally at nang mahinahon. Ipapaliwanag ko sa kanya na mabuti na hindi lahat ng gusto natin dito sa mundo ay makukuha natin. Lalo na yung pagmamahal ng taong gusto natin. Ayan, hintayin na lamang natin na dumating sa buhay natin yung taong magmamahal din sa atin ng buo tulad ng pagmamahal natin sa kanila. Ayun. Okay, sabi naman ni Fe Auren, naku, kawawa naman, ipagpe-pray ko na lang siya kay God na nawa ay tulungan siya na maging okay din naman ang kanyang buhay. Ito si Beanie Rose Raet, para sa akin kakausapin ko siya na ayusin niya ang buhay niya at magpatuloy at wag naman ilugmok ang sarili sa lungkot. Alam ko mahirap pero ganun talaga. Okay? Ayan, eto pa. Sabi ni Sarah Bell Torregosa, kakausapin ko siya na maayos hanggang sa maging maayos na sa kanya talaga ang aming paghihiwalay. Oo, yan ha. Ang dami mga kasagutan sa ating love question of the day na nabalitaan mong miserable ang buhay ni ex-jowa after ng breakup ninyo. Ano nga ba ang gagawin ninyo? Alam nyo, seryoso po talaga yan, ano? Dahil, yung iba, ang tingin siyan ay nako, nagdadrama lang yan. Kuya Poy, nagpapapansin lang yan. Alam nyo, ganun yung iba, no? Lalo na kapag talagang bitter na bitter o kaya yung parang hindi naman talaga nag-invest ng ganong katindi sa kanilang relationship habang yung isa ay matindi talaga ang naging pagmamahal sa kanya. Alam nyo, kahit papaano, please have the heart. Lalo na kung malalaman ninyo na kung hindi ka makakabalik at hindi mo siya gustong kausapin bilang dati mong dati mong nakarelasyon, kausapin mo man lang bilang dati mo na rin naman naging kaibigan, naging kakilala yung concern. Pero syempre, kailangan ay sigurado na walang modus operandi yung ating mga ex-jowa na paawa. Yung iba kasi may ganyan. Yan yung ginagawa nila, papaawa hanggang sa hindi mo namamalayan, napipilitan kang pumasok na naman sa isang relationship kasama na naman siya. Nako, hindi rin naman po maganda yan. Kaya naman, talagang maganda na kausapin at gabayan din naman kahit papaano yung ex-jowa natin kung sakali naging miserable ang kanyang buhay after ng breakup ninyo, kung totoo, kung true, na siya ay nasasaktan. Pero kung gawa-gawa at drama lang, hamo siya dyan. Drama lang yan. Dear Kuya Poy, hirap akong makihalubilo sa pamilya ng boyfriend ko at aminado naman akong introvert ang aking personality. Pero ang hindi ko po matanggap ay mismo ang kanyang mga pinsan ay bukang bibig pa rin ang pangalan ng ex-girlfriend niya. Ako po si May, 26 years old, mula dito sa Taguig. Likas po sa akin ang pagiging mahiyain at aware naman tungkol dyan ang aking kasintahan at hindi naman yan bago sa kanya. Simula yan nang nanliligaw pa lamang si Francis hanggang sa naging mag-boyfriend at mag-girlfriend na nga kami. Sobrang opposite talaga ang personalities naming dalawa ni Francis, Kuya Poy. Dumating nga ang pagkakataon noong ipinakilala niya ako sa kanyang family at sobra talaga akong nahihiya. Ang hiyang daladala ko noon ay lalo pang tumindi nang sabihan ako ng mama ni Francis kung putol daw ba ang dila ko.
Pero itinago ko na lang yon, Kuya Poy. Pero deep inside, nasaktan din ang kalooban ko sa hirit na yon. Pagkatapos kasi noon ay wala man lang akong nakuhang suporta mula kay Francis. Ang tagpong yun, Kuya Poy, pero may kasunod pa pala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko matapos ko namang marinig ng ilang ulit ang pangalan ng ex-girlfriend ng boyfriend ko mula sa kanyang mga pinsan mismo. Hindi ko alam kung intensyon lang ba nilang magparinig sa akin para iparating nila na ayaw nila sa akin. Hindi malinaw, Kuya Poy, basta ang nararamdaman ko lang noon ay labis na pagkahiya sa gathering na pinuntahan namin ni Francis. Aminado akong hindi ako marunong masyado na makisama at very awkward person ako. Ilang buwan na kami ni Francis at ilang beses na rin akong sinasabihan niya na sa tuwing pumupunta kami sa mga family gatherings ay subukan ko namang makihalubilo sa kanyang pamilya. Sinusubukan ko naman talaga, Kuya Poy. Pero ewan ko ba at talagang hindi ko ma-practice itong personality kong ito. Hindi ko siya mabago. Kaya until now ay hindi ko pa rin alam kung sasama pa ba ako sa mga susunod na pag-imbita sa akin ng boyfriend ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko at ang aking karelasyon. Maraming salamat at more power pa sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, May. Dear Kuya Poy, Mga halos kilometro talaga ang layo ninyo sa isa't isa, lalo na sa pagdating sa inyong pag-uugali. It's always okay na mag-adjust. Doon lang sa kaya mo. Pero alam mo, para mas matulungan kita dyan sa pinoproblema mo, unang-una, hindi naman pwedeng laging lisensya na mahiyain po yan. Tahimik lang po talagang tao yan. Hindi naman pwedeng ganyan. Kapag ka ikaw ay kailangan hindi ka maging antisocial. Of course, ayaw mong masabihan na, ay naku, antisocial yan. May sariling mundo yan. Kaya nga you are in a relationship para matuto rin ng mga bago at makilala mo rin yung sarili mo na, uy, kaya ko pala yung ganito. 'Di ba? At isa sa mga, alam mo ako mahiyain din talaga ako, no? In person. Sa totoo lang po 'yan, mga kapatid, ano. Pero kapag ka ikaw talaga ay interesado naman doon sa isang tao, kailangan interesado rin sa iyo ang mga taong nasa paligid niya, lalo na yung karelasyon mo. 'Di ba? You show some interest doon sa kanyang pamilya, of course, numero uno 'yan, sa kanyang mga pinsan. Hindi naman pwede o hindi naman kailangan na ikaw ay makipag-close na agad, na chummy na agad kayo. Baka sabihin naman, feeling namang close kami nito. Of course not. 'Di ba? But at least, unti-unti, ay pakita mo sa mukha mo na ready ka, hindi ka lang lagi nakatutok sa cellphone mo, hindi ka lagi nakasiksik sa kilikili ng boyfriend mo. Makipag-usap ka kapag ka ikaw ay naiiwan. Hello tita, hello tito, sa mga pinsan mo, hello, kumusta po kayo? Ako si ganito, ganyan. Ipakilala mo yung sarili mo. Hindi mo na kailangan pa na mayat maya ay nakaalalay naman sa'yo yung boyfriend mo. Sabi ko nga sa'yo, hindi lisensya na maging mahiyain ka because it's also your responsibility na kilalanin ang mga taong nagmamahal at pamilya ng minamahal mo. 'Di ba? Ang dapat mo lamang baunin, of course, ay yung sincerity mo, yung pagiging marespeto mo, yung pakikipagkapwa-tao, at yung pagiging totoo. Kapag ka hindi mo alam ang conversation na ibinabato sa'yo, I'm sorry po, hindi ko po alam yan, wala po ako masasabi dyan. Doon ka na lang sa next conversation, baka doon meron ka naman ma-share. 'Di ba? Huwag din naman masyadong mapapel. Kung sakasakali. At baka mag-trying hard ka naman. Na sabihin, masyado namang epal tong jowa mo. Wag ganyan. At sa mga ngayon, yung mga hirit-hirit kanina, na-offend ka na agad dun sa nanay, wag naman. Kasi yung iba, ganyan lang talaga humirit. Ano ba, hindi nagsasalita? Wala bang dila yan? Ganyan. Don't be too sensitive unless intentionally insulted ka talaga at intentional na hindi ka nila inirerespeto. Pero kung hindi naman, nagbibiro lang, it's just a joke. Nothing more, nothing less. Yun lang yun. Pero ito talaga, meron silang more. Kaya naman, tatapusin na nga po natin dito, no? Ang ating Dear
Kuya Poy. Dahil ipapimigay na natin ang 4 na 250 pesos na cash prizes natin. Ayan, kay Jonaline Belmonte ate. Ayan, kay May ng Tagig. At ganun din kay Mitch and Mar ng Laguna. Congratulations sa inyo. Tag 250 pesos cash kayo ha. O papaano, bukas po muli. Tumutok sa ating programang H2H Heart to Heart alas 12 ng tanghali. Dito lamang po yan sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapo Poy.